kanilang lahat at muli ang Vantage Point Media ay narito po para tulad ng kaninang umaga, pinag-usapan po natin yung Bayaning Super Squad. At ngayon namang hapon na to, ito yung programa po namin na tatawagin nating Usapang Kalsada. At ang malaking bagay po rito is that ang ating kasamang host, no less than the national president ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, no. Buong Pilipinas po ito at ito itinuturing ko na po itong isang alamat pagdating sa sektor ng transportation dahil sabi ko nga nung ako'y pumasok sa LTO noong 2002, nagpang-abot na po kami ni Calando Marquez at isa sa masasabi natin na nirerespeto natin hindi lang dahil dun sa kanyang husay, yung kanyang experience, no, but isa rin po itong inventor at naging membro ng road board. In fact, ang lagi nga namin biruan ni Calando noon, pareho kaming appointees nung dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero bago po ang lahat, hayaan po muna natin bumati ang ating kaisa-isang Calando Marquez. Okay, maraming salamat, Attorney, Director. At salamat po sa iyong pagsama ng aking kakayahan na nakita mo. At dito naman bilang National President po ng Liga ng mga Transportasyon at Operator sa Pilipinas, ay ang gusto natin ipahatid sa ating mga kababayan ay yung mga solusyon ng kanilang problema. Kaya dito ho, dahil bilang inilagay mo na ako dito sa upuan na ito tuwing Sabado, ay talagang ang ating pakiusap sa ating mga listener, mga nanonood sa programang ito, ay pwede kayong magpadala ng mga mensahe, ano po yung mga dapat gawin natin na pagtulungan sa mga problema, Director. Dahil ang misyon natin dito ay makatulong sa ating sambayanang Pilipino sa larangan ng transportasyon. Hindi lang sa transportasyon, yung aming abot ng kakayanan ay pwede namin iambag sa inyo tungkol sa mga problema dito sa programang Usapang Kalsada. Alam niyo po, kami ni Calando, nung pinag-usapan namin kung ano yung magiging title, no, nung ating programa, dahil tulad po nung nabanggit ni Calando, ito po'y magsasahimpapawid. Every Saturday to Calando, 3 to 4:30, 3 p.m. up to 4:30 ng hapon. Para tayong papasok sa eskwelahan nito na ito yung schedule natin at masaya naman tayo dahil ang kasama natin dito, una si Calando at akmang-akma yung ating programa, Usapang Kalsada. Bakit Usapang Kalsada, Calando? Dito kasi natin himay-himayin natin dahil unang-una, ang mga serbisyo publiko sa kalsada, taxpayer. Oo. Pag sinabi mong taxpayer, ano naman ang benepisyo ang siniserbisyuhan at nagsiserbisyo? Una, malaman ninyo po sa kalsada, sino ba yung dumadaan sa kalsada kundi yung mga public transport na ang ating kilalanin dito, Director, dahil nga tayo ay serbisyo publiko, dapat po yung pagsiserbisyo ang unahin natin, yung pagserbisyo natin sa taong bayan, safety. Pangalawa, conveniente. Okay. Pangatlo, affordable. Pag yan po ay na-deliver natin sa ating mamamayan na mananakay, walang rason na hindi magprogreso ang ating bansa. Dahil nga meron kang safety sa sasakyan, meron kang conveniente na sasakyan, meron tayong affordable na sasakyan, bakit pa magkakabuhol-buhol ng traffic sa kalsada kung meron namang conveniente na ganito?
Kaya kailangan dito, Direktor, ay ma-deliver natin yung kaalaman natin na solusyon dahil dito sa programang ganito, dapat maintindihan ng ating mamamayan, lalong-lalo na sa mga individual drivers na nagdadala ng kanya-kanyang sasakyan, ano ba ang kanilang mga pakinabang, ano ba ang kanilang savings, ano ba yung ating development program sa bansa kung tayo ay magkaisa sa ganitong programa. Kalando, no? Nitong mga nagdaang linggo, naging maingay yung usapin dito sa public modernization, consolidation. No? At hindi lang yan, kung maalala mo, may ibang grupo na talagang nag-push ng mga tinatawag nilang tigil pasada. No? Apo. At dito sa bandang huli, parang ang ating mga kababayan minsan, nagtatanong kung at least maipaliwanag natin ng, sabi nga nila, in layman's term. Opo. Kapag ang sinabi nating consolidation, kasi po ang banggit ng LTFRB at no less than the Secretary ng Department of Transportation, na yung itinakdang December 31 kalando dun sa consolidation, Opo. ay hindi na raw po ito iuurong. Ibig sabihin ito na yung final, no. So bigyan niyo lang kami ng preview kung anong ibig sabihin ng consolidation, anong magiging impact nito assuming dun sa mga magko-consolidate na hindi makakahabol. Alam mo, Attorney, Director, yung consolidation, napakaganda ang layunin ng ating gobyerno dahil ito po ay kinopya natin ito sa mga bansang maunlad. Yung Public Transport Modernization Program na gagawin dito sa Pilipinas, napakaganda. Kaya lang ho, yung kasing pagsimula na hanggang ngayon, hindi naman kinopya at hindi naman inimplement yung pinaka-importante na formula nito. Ang pinaka-importante na formula ng Public Transport Modernization Program sa aking pag-aaral doon sa ginawa sa Singapore dahil tayo ay umattend ng napakahaba, ilang beses na mga training seminar sa iba't ibang bansa. So kung yung sinasabi ko na kinopya na lang natin pero hindi natin kinompleto, na dapat po yung pong purpose ang aking ibinabahagi na comparison. Na yung purpose po, napakaganda na programa, linagyan ang budget at ipinasa sa Kongreso. So yan ho ay kasama sa GAA. So yung Public Transport Modernization Program na dapat ganun din yung kanyang operation na ginawa, hindi po nangyari. Una, nasaan ang batas para i-implement yung Public Transport Modernization Program? Hanggang sa modernization lang. Pero yung panggagalingan ng pondo, ang aming rekomendasyon lahat ng nakausap ko na transport, mapa-bus, mapa-taxi, UB Express, mapa-truckers, mapa-jeepney, dapat po yung buwis ay ipinasa yung batas na yung Public Transport Consumer Tax na sinasabi sa ibang bansa, doon nila kinuha yung pondo para lifetime sustainable program na magkaroon ng pondo ng modernization na galing mismo sa buwis ng mga transportasyon. Anong buwis yan? Buwis natin sa ating gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare parts, sasakyan. Itong buwis na ito, Direktor, hindi ako nagdudunong-dunungan kahit sa Kongreso, kahit sinong ekonomista. Napakalaki po ang pondo na pumapasok dyan. Na kung yun ang ginawa nila na yung nagpasa sila ng batas na yung 10% ng aming buwis sa public land transportation, hindi na yung air, hindi na yung sea, Public Land Transportation Modernization Program na pondo, malaki ho. Dahil more than 500 billion ang buwis ng public transport nationwide. Sino yon? Isa-isayin natin. Ngayon po ay naidagdag na yung habal-habal, di ba ho? So tricycle. Ilang milyon yung habal-habal natin ngayon? 7 million mahigit po yung registered na habal-habal, angkas, joyride, ang dami yan.
So ngayon ho nagbabayad ng buwis lahat yan. Mga tricycle, jeepney, taxi, UB Express, tricycle, yung mga buses, truckers, delivery vans, delivery trucks. So marami po, attorney. Pero Kalando, no, nabanggit mo kanina na yung isang crucial component Opo. ng programa nito is yung, of course, yung allocation ng pondo. Tama. Dahil lumalabas na ito'y walang masasabi natin na batas na siyang nagmamanda para dito sa PUB modernization. Tama ho. So dahil walang batas yan, ang nangyayari yan, parang nasa sa kamay ng kagawanan ng Department of Transportation kung paano itatawid yung programa pagdating dun sa pangangalap ng pondo. Ang binabanggit nyo kanina, mas maigi sana kung ang component nito meron ng batas na naipasa para alam kung saan panggagalingin yung ating pondo. Saan gagamitin? Saan gagamitin, saan yung source nito at saan gagamitin. So ibig sabihin yan, naka-itemize na yan dahil tulad nung nabanggit mo kanina, itong modernization na ganitong program or project, ginawa rin ito sa mga ibang bansa. So ibig sabihin yan, ang mass transit system is indeed operated na sa ibang bansa yan, at ito yung masasabi natin na nagpapagalaw ng ating ekonomiya. Tama po. No? So, pero ilang taon na ba mula nung inumpisahan itong programa na to? Ang modernization as per record po, pinagsa-usapan natin na Direktor. Dahil ito po ay napakainit na usapin dahil sa inabanggit natin, lahat po ng mauunlad na bansa ay maganda ang implementasyon ng modernisasyon nila dahil nilagyan nila ng batas, sinama sa GAA. So ngayon, ang masakit dito, ginawa nila na commercial ang ating Public Utility Vehicle Modernization Program. Bakit ginawa po na commercial? Narito na ang pinakabagong inaabangang programa sa Digital TV. Good Morning, Kuyaks! Programang hitik sa impormasyon, serbisyo publiko at its best public service at its finest. Good Morning, Kuyaks! Sa pangunguna ni Bayaning Chuper, Superman Alex Sabaton at ang kuyang ng lansangan, Colonel Edison Pong de Bria. Masiglang talakayan, malalim na usapan. Good Morning, Kuyaks! Handa ka na ba? Si Henry Herdilio magbabantay, pupulsuhan mga kaganapan sa Kongreso at Senado, Halls of Congress, mga panukalang batas, pag-uusapan, tatalakayin, papantayan, Halls of Congress, palatuntunang magbibigay balita sa bayan, Halls of Congress ni Henry Herdilio, dito lamang sa Vantage Point Media. Kalando, bago tayo nag-commercial, maganda yung pinupunto mo na nabitin tayo dun sa aspeto na sinasabi mo na ang isang naging problema ng PUB Modernization Program natin ay naging commercial. Anong ibig sabihin nun? Unang-una kasi, Director, naging commercial dahil nga ipinasok tayo sa loan ng commercial bank. Diba ho? Sa Land Bank, DBP. Pero yung commercial loan interest na ina-apply para sa atin sa public transport, commercial interest. Meaning, pagka yung sarili nating pondo na galing mismo sa buwis ng public transport at naipasasana yung batas,
pwedeng mag-limit na hanggang 2% per annum. Ngayon po ay 6%. So masyadong mabigat. As public servant, dahil po unang-una, base doon sa batas na ini-implement na ang pagbili ng public transport sa bibilihin na krudo, langis, baterya, gulong, spare parts, sasakyan, deregulation law, yung batas na umiiral doon sa ating pagpuhunan, di ba? Para makabiyahe ka. So lahat ng ipinuhunan mo, yun po ay deregulation law. So ngayon po, yung ating pamasahe, regulation law. Ang ibig kong sabihin, ang naglilimit ng presyo ng ating pagpapatakbo ay galing po sa commercial lahat. Galing sa batas ng deregulation law. Pero yung ating pamasahe, regulation law, kontrolado tayo ng gobyerno. Kaya limitado. So Kaya, parang ang hindi akma. parang lumalabas doon, Kalando, na merong disconnect. Disconnect in a sense na binabanggit mo na pagdating doon sa usapin na lang ng crudo, deregulated yan. Opo. Pero pagdating doon sa pamasahe regulated yan. Opo. In fact, may mga pagkakataon na hindi nakakahabol yung pamasahe kontra doon sa taas nung presyo ng langis, no? Tama. Kaya ang idinadaing nung mga super, yung mga driver, halos wala na silang kinikita dahil nauuwi na lang sa gasolina. Dito sa PUB Modernization Program, yung binabanggit mo na ideal sana kung nagkaroon ito ng batas dahil kumbaga naka-earmark na kung saan manggagaling yung pondo, at kanina binabanggit mo nga na ito yung pwedeng ang panggalingan ng pondo rito, yung mga spare parts, yung anything, yung buwis mismo, buwis pagdating doon sa gasolina. Tama. Ng crudo and so on and so forth. So ibig sabihin yan, kung ito ka mo, merong batas na nagpalawig nito, mas magiging madali dahil while it is true na 6% kamo yung annual interest, pero sa sektor ng transport group, mabigat pa rin yan. Mabigat po. Unlike kung, halimbawa, kung meron kang pagkukunan ng pondo at hypothetically, sabihin na natin na 2% lang yung pwedeng interest per annum. So, mas magiging kaaya-aya yung programa. At, well, ang ano ko dyan, Kalando, hindi ba parang merong subsidy ang gobyerno dito sa pag-procure ng mga units? Alam mo, tama. Mayroong subsidy, Director, na binibigay, attorney. So ngayon ho, kung titignan natin ho, balikan ko lang muna ho yung punto na yung binibili mo na kinapital mo doon sa pagtakbo mo, deregulation law. Pero yung pamasahe mo, regulation law. Okay. Kaya kung titignan mo, ang nagdikta ng presyo na binibili mo para pumasada ka, yung pribadong kumpanya. Pero ang nagdidikta sa atin ng pamasahe, yung gobyerno. Kaya hindi ho balansyado. Na yung kinikita ngayon ng mga tsuper, halos mayroon na silang pangalawang operator. Kung ikaw ay single operator o 3 sasakyan mo, mayroon kang operator ngayon na ikinakayuran mo dahil ang una mong pinagbaboundaryan dahil yung compare sa presyo. Kailan lang tayo nang galing sa ibang bansa. Yung presyo ng diesel sa Indonesia na napakalapit sa Pilipinas, kung ikumpara mo yung presyo sa Pilipinas at Indonesia, mahigit kalahati ang presyo. Mas mura sa kanila. Mas mura sa kanila. Mas mura sa kanila. Oo. Okay. Dahil yung batas na umiiral naman doon ay yung tinatawag naman na regulation law. Hindi, pero bago tayo nagkaroon ng deregulation, kumatanda mo yan, regulated yan, yung presyuhan ng gasolina noon. Noong panahon ng Presidente Marcos. Pero kaninong administrasyon nagkaroon tayo ng deregulation law? Panahon ni Presidente Ramos. Ramos na yan. Opo. So, ang mula nung wala yung deregulation law na yan, stable yung stable system, po. no? Dahil meron pa tayo noon, attorney, maalala mo, ang Petron ay pag-aari ng gobyerno yan. Di ba ho? Ngayon ho, hindi tayo makabalik na mag-implement yung tinatawag ni Presidente Ferdinand Edrelin Marcos noong araw na mayroon tayong
OPSF. Ano ba yun? Oil Price Stabilization Fund. Ano Tama. ho yun? Bawat litro noon, mayroon hong pondo na ginagawa ng gobyerno na i-regulate niya yun, na mayroon natitira yung alimbawa, ang presyo ay 10 piso. Yung piso, itinitira niya na magiging pondo para sa stabilize. Para pagdating ng October, November, yun na ho yung ibibid ngayon sa ibang bansa na yung supply ng isang taon, mayroon na tayong pang down Ibig payment. sabihin, ang working nung SF. SF Calando, parang for contingency purposes, merong, halimbawa, kung magtaas man yung presyo sa merkado, merong paghugutan yung gobyerno para May kontrata. i-neutralize. Tama. No? So, ibig sabihin yan, ang lumalabas kasi nung nawala na yung OPSF, we are at the mercy of the private, ano ba yan? Private dictation. Private commercial entities, no? Nabanggit mo rin na noong unang panahon ang Petron ay pag-aari ng gobyerno. So May imbakan tayo ng kanina tinitingnan ko rin kung paano mo pinapaliwanag yung aspeto nung deregulated, yung aspeto ng presyuhan ng krudo, pero pagdating dito sa pamasahe, regulated tayo. So kung ang dating niyan is that mahirap maghabol eh. So ibig sabihin niyan, more open than not, parang nalalagay sa agrabyado yung mga operator dahil ekonomiya na, sabi ko sa inyo, attorney. Kasi dito, nangyayari dito Calando, wala naman silang sinusunod na batayan eh. Pero ikaw, may sinusunod ka. May sinusunod kang batas at in fact, ang problema mo nga dyan, matatandaan ko, minsan ang nangyayari, magtataas ng 3 piso. Mag-iingay, so makikiusap at ibababa ng piso. So actually meron pang 2 piso pero ikaw naman magpapile ka ng petition per increase na kung tutusin mutan academic na dahil nagtaas na bago pa in-approve, nagkaroon na naman ng second round of increase, no? So alam mo, para maintindihan ng ating mga kababayan, attorney, pasensya ka na napuputol ko yung iyong buwelo. Ang masakit na parte kasi nung naipasa yung batas na deregulation law, dito, ang sabi nga nila dito, yung huwag naman magagalit yung tatamahan. Dito sasabihin ko. Dahil nung naipasa yung batas na deregulation law, ang nagnegosyo nitong batas na ito, lalong-lalo na itong buhay ng ekonomiya na langis, fuel. Wala ho tayong ekonomiya ho na hindi po nabubuhay dahil po sa fuel. okay. So ngayon ho, ang nagnegosyo po dito na masakit na nakita natin ay yung pong mga nagpasa ng batas na kamag-anak ni senador, kamag-anak ni congressman, sila yung nagnegosyo ng refilling station, yung mga gasolinahan, spare parts. Pero dito, Calando, no, ang binabanggit dito, yung Republic Act 8479, ipinasa ito noong 1998 bilang tugon doon sa pag-liberalize and pag-deregulate ng oil industry. Dahil ang binabanggit, ito'y magpapasiguro ng per competition sa market, sa merkado. Tama. At magkakaroon ng per pricing, no? Tama, ang ganda po niyan. Yun yung pagkakabanggit. Kung babasahin mo yung rational kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng batas, Hindi nga nasunod yan. napakaganda, no? Kasi sabi nga niya, ito nga, kailangan, di ba pag sinabi natin per competition, kung maraming player sa merkado, pwedeng magbabaan yan. Kung sino may pinakamababa at may pinakamagandang serbisyo, di doon kayo pumunta. Alam mo, So, pero in reality, anong nangyayari diyan, Calando? alam mo, mabuti na-research mo pa ngayon yan. Panahon yan ni Tit Garcia, yung dating governor, siya yung Committee on Energy at saka sa transportation. Siya ho yung nagpasa na ang sabi nila noon, pag naipasa yung batas na deregulation law, ay bababa ang fuel at gaganda ang ekonomiya. Nagkabaliktad. Oo. Ninegosyo yung lahat ng pangangailangan ng ekonomiya
dahil sa deregulation law, ang nagnegosyo yung mga nagpasa ng batas ng deregulation law. Kaya yung batas na sinasabi nila dyan sa binasa mo kanina, kabaliktaran po yan. Kaya pala kumatandaan ko yan, itong 1998 na to, Kalando, pag-graduate pa lang ako sa law school yan. At madalas, over the years, kung makikita mo yan, pag may mga rally o mga transport strike, isa sa kahilingan yung pagpapa-abolish nung deregulation law. No? Laging ganun parang ang panawagan palagi is yung sinasabi nilang ibasura dahil nakita nila na parang to a certain extent hindi naman nasunod yung kanyang rational. So in fact ang malimit na ginagamit ng mga adjective dyan, hindi makatarungan, ito'y pahirap sa taong bayan. Yun yung palaging, pero sa haba ng panahon, dahil 1998 pa to, may mga effort din naman yung iba't ibang congressmen. Pwedeng depende dun sa 17th, 18th, or 19th Congress na subukang i-repeal or i-revisit yung batas na to. Pero sa pananaw nyo, bakit hindi mabalikan? Bakit hindi ma-revisit at what's holding the Congress to review para once and for all masabi natin na magiging stable at maayos yung ating transport sector? Alam mo, ito naman sasabihin ko naman, Attorney, ipasintabi na naman sa ating mga tatamaan ay dahil nga ho, nanatili na yung negosyo ay ninegosyo ng mga kamag-anak ng nagpasa ng batas. Okay. Yun po. Yun yung katotohanan na nangyari. So kumbaga yan yung para itong yung sinasabi nilang reality over expectation. Na ang husay-husay ng pagkakagawa pero pagdating sa implementation merong nang abuso o merong nakinabang, no, so to speak. So pero nandiyan na yan kumbaga ang pag sinabi mo kasing amenda natin yung deregulation law, of course ang proseso talaga diyan, Kalando, dahil batas yan, magkakaroon talaga ng amendment, propose bill or amendment nung batas na yan para balikan at aralin kung panahon na ba para masabi natin na i-repeal yan or i-abolish yan. Pero sa pananaw mo, yun nga kanina, pinakilala nga kita na isa ka sa matatawag natin na alamat pagdating sa usapin ng sektor ng transportation. Assuming, hypothetically, yung bang pag-repeal ng batas na yan, sa palagay mo ba mangyari? Hindi, masasaayos siya. Halimbawa, hypothetically, merong panahon na yung deregulation na yan, ma-repeal, will that really address the very issue ng ating transport sector? Pero bago mo sagutin yan, Kalando, mag-commercial muna tayo. At, no? Pinoy Talks with Benedict Abaygar. Anything and everything under the sun. Programang inyong kagigiliwan, malaman, seryoso, pero may kilig. Pinoy Talks with Benedict Abaygar. Kalando, kanina bago tayo nag-commercial break, no, ang tinanong kita kung hypothetically, sabihin na natin na repeal yan,
makakabuti ba talaga to sa sektor ng tulad yung mga operators? Talagang magandang pag-usapan sana, kaya kami umaasa na sumuporta sa ating deklarasyon ng ating Congressman Erwin Tulfo dahil sobrang init nung sinasabi niya na i-repeal yung batas na yan. Talagang nakita mo yung galit niya na sinasabi niya kailangan ito ma-repeal. Pero nagbiglang tahimik siya ngayon. Ganun ba? Oo, kaya So, nasa ano yan eh, kasi itong basa... maraming ganyan na minsan ang banat akala mo hindi po pwedeng aabutin ng umaga, refill na yan, pero nakatulog lang, pagising iba na yung timplada. Iba na yung timplang kape. Mali na yung nainom na kape bago matulog. Pero ikaw, sige lang. Unang-una kasi Forte ito, mo yan talagang ako marami pa naman araw. Kaya yan ho mga kababayan, napakagandang pag-usapan. Kaya ito ay mai-remind ko lang po sa ating kagalang-galang na Congressman Erwin Tulfo na yung pong pinangako niya na ito po ay talagang tatalakayin niya. Kaya lang nagtataka lang kami ngayon dahil bakit sobrang tahimik siya tungkol dito. Kaya hindi namin alam kung bakit siya tumahimik. Dahil nung una, talagang akala mo kung baga sa tirador na askal na aso, talagang taol na taol eh. Hindi ba ganyan yung minsan nagiging templada kalando yung madalas mong banggitin na pinangakuan ka na nga, gusto mo pa ba naman to pa rin pa. Alam mo, yan at mabuti na banggit mo yan. Yan yung problema minsan kalando sa mga, alam mo yung kapag bago pagkampanyahan sabi madaling lapitan. Ang problema pag nandyan na madaling lapitan pero mahirap mo namang hanapin. No? So walang pinag-iba doon sa sinasabi mo noon na pinangakuan ka na nga, gusto mo pa ba ito pa rin yan? So parang ang dating makontento ka na at least meron ka narinig na pangako. But well anyway, sa hanay ng operators, ano yung pinakahuling increase ng pamasahin nyo na in-approve ng LTFRB? Itong increase na huling na in-approve na ginawang 12 pesos yung pamasahe nitong mga 3 months ago. Dati ba magkano? Bali 11 pesos. Talaga. Yan. Kasi kaya imagine mo ako. 13 na pala ngayon. 13. So 13 pesos na siya ngayon. Dahil nadagdagan yung 12 pesos na 12, nadagdagan ng piso kay Chairman Guadis na yan. Pero yung dagdag na piso na yan, pag tiningnan mo yan dun sa konteksto ng isang chuper na nagbaboundary, may ano ba yan? May tulong ba talaga yan kung yung piso na increase na yan? Sa totoo lang ho, nakatulong naman. Pangit naman na sabihin ko na walang naitulong. Nakatulong mga yan. Approximately Kaya mga lang, magkano? Yung doon sa tinatawag na inflation. Ay, Kalando. O sige, bago mo ituloy yung proposition mo, nasa linya po natin. Ang ating napakasipag. Maigi at napagbigyan tayo, Kalando, sa kauna-unang pagkakataon. Ang ultimo ang chairman ng chairman ng Office of the Transport Cooperative. Office of the Transport Cooperative ng katiwala Department ng ating of Pangulong BBM at sa Secretary So, Bautista. Kalando, ikaw na magpakilala sa ating chairman. Okay, mga magandang hapon po, Chairman. Ito po yung ating chairman ng OTC para makilala nyo muna. Ito po yung walang sawang kaiikot, galing lang ito sa Mindanao na kahit holiday ngayon ay talagang pumapayag na kausapin natin siya para ipaliwanag itong deadline na pinag-usapan namin nung nakaraang linggo kay Secretary dahil ito po talagang consolidation na ito. 8 beses na na-extend ito. So kawawa naman yung mga taong sumusunod. So majority na ang sumunod na nasa 80% na po. Kaya ngayon, pinag-usapan ng majority na dapat tuldukan na. Kaya ito po ay nandyan ngayon ang ating chairman na siya ho yung magpapaliwanag. Chairman, magandang hapon po. Yan ho si Chairman OTC, Chairman Ferdinand Ortega. Ang tawagin natin, Andy Ortega na lang. Chairman, magandang hapon po. Si Attorney Alex Sabaton ng Usapang Kalsada. Kasama ko po si Kalando Marquez. Hello, Chairman. Ibigan natin dyan si Kalando.
Good morning, good afternoon sa inyo. Pasensya na at medyo hindi ko agad nasagot. Kagagaling ko lang kanina umaga sa Cebu. So kita mo naman ang sipag niya. Kanina binabanggit Chairman ni Calando na galing pa kayo ng Mindanao. Ngayon galing siya ng Cebu, no? So sa bagay para ko na 2 days nakikita ago, yung ikot 2 na days ginagawa ago. ni Chairman. Alam mo yung ikot na to since the start ng order ni Secretary Bautista nung nag-assume ako ng February. Siguro na 4 na ikot na ako sa buong Pilipinas precisely para ma-inform at para matuldukan na natin itong deadline ng consolidation at na-invite na natin ang lahat. Chairman, no, matanong ko lang kasi meron ng official na posisyon ang Department of Transportation sa katauhan ni Secretary Bautista na nagsabi na nga po na yung pong December 31, 2023, wala na po itong kasunod. Ito na yung final, no, deadline. Yes. Yung deadline na yan, that is the final extension and base sa aming pag-ikot, pag-uusap, and reaksyon ng malaki at majority ng transport sector, we cannot extend it anymore dahil lahat ay na-inform na at lahat ay nakapag-decide na. So it is about time that we go to the next level, which is the modernization, yung pagbibili ng mga sasakyan and other matters. Next phase na ang kailangan natin gawin. Chairman, no, pag sinabi nating ang next component natin is yung modernization, literal na modernization na, ibig sabihin po niyan, base doon sa numero na hawak ng departamento, sasapat na po yung mga ibinigay na panahon hanggang December 31 para masabi natin na dapat na nga po tayong pumasok doon sa ibang component ng PUB Modernization Program? Alam mo, Alex, if I will look at the number, yung pagsama sa kooperatiba or corporation or yung pag-consolidate, if you will look at the numbers, pakonti-konti na lang 2022, 2023. Nakapag-decide na lahat a few years ago, maybe a year ago. So wala na tayo halos pang nakikitang marami na magko-consolidate because all have decided and we have reached the number, a big number, no? 70% of all ay nag-consolidate na at base sa findings, no, or other studies ng LTFRB, ang target number is 65. So we are beyond already the target. So siguro the next 3 weeks, maybe a few na lang ang lalapit. But rest assured, kung may mga biglang nagbago ng isip, bukas ang opisina ng OTC at saka LTFRB para tanggapin pa natin sila para mag-consolidate. Chairman, dito kasi yung deadline natin, December 31, ano? So, yung paghahabol dun sa timeline, ultimo ba yung mga Sabado or mga holiday, open po ba yung ating mga tanggapan, particular yung LTFRB? Yeah, ang ginawa namin, nag-meeting kami with the OTR, LTFRB, lahat ng Sabado this December ay open. And then, except yung last day na December 31, we did not decide to open it dahil parang yun na lang yung natitirang bakasyon siguro ng mga nagbabantay, ano? Kasi mga Saturdays, pinapasok namin sila. But ito lang ang ma-assure ko, madali na lang namin i-decide yung December 31. I'm sure makakapag-decide kami maglagay ng tao. Ang importante dito is kung decided ka, takbo na sa OTC, punta na sa LTFRB, at tatanggapin namin kayo para sumama tayo dito sa programa. Chairman, good afternoon. Si Kuya Lando to. Yung sinabi Hi, nyo... Kuya Calando. Noong nakaraan na nag-meeting tayo dun sa DOTR, i-clarify ko lang na yung pong mga 3, 5, 6 na kulang pa po na gustong mag-consolidate,
Yan ho yung kinaklarify natin dahil nakikinig ngayon po yung mga bawat region na membro po ng LTAP, hindi lang membro ng LTAP, dahil po yun po yung inyong nating pinag-usapan ay tatanggapin yung ganon mga gustong mag-consolidate dahil meron naman silang prangkisa, meron naman silang rota. Yeah. So, yun ho yung gusto Ganito nilang yun, no? marinig ngayon sa inyo, Chairman, na dahil kayo naman po yung pinuno ng Office of the Transport Cooperative, so kayo na ho yung magsabi kung yun ba ay susundin yung pinag-usapan natin na tatanggapin ba yung mga ganong number of units na mapakonsolidate sa ating mga rota. Yeah, good question, no? Mo a few months ago, pag mayroon na nag-consolidate isang ruta, hindi na natin tinatanggap. Ngunit dahil sa pag-represent nila Calando, Naobet, and other leaders of the transportation sector, naglabas ng MC ang LTFRB at pinayagan na pumasok, mag-consolidate as long as yung ruta na yan ay less than 40% pa lang ang nagko-consolidate. So pag ang nauna ay less than 40% pa lang, so malaki pa ang kulang, yun, pwede kang pumasok at magpa-consolidate. So yun yung inaalaw natin. Pero unfortunately, pag medyo marami na, nakatay na ng 60%, you are still encouraged to join yung existing para hindi ka maiwanan. So it's really a choice of magbubuo ka ba at mag-consolidate dahil maluwang pa, or sumama ka sa nauna dahil 60% or more na silang nag-consolidate. So yun ang choice. So kung makikita mo, Calando, hindi ka maiwanan. Meron kang kasamahan pa rin. Tama naman po yun, dahil unang-una kasi tinitingnan natin, dahil yung mga nauna-una, majority na ang nag-consolidate. So nakikiusap na lang kayo. Dahil kailangan kung meron nang nakapag-consolidate dahil nga pinayagan na natin yung rota, na mayroong isang rota na dalawa ang pwedeng mag-consolidate, isang cooperative at isang korporasyon. Dati yun. Pero ngayon, kung makapagbuo ng 15 units, kahit maging dalawa yung korporasyon, maging dalawa yung cooperative, pero isang rota lang, ay makakwalified. Maliwanag po yun, di ba, Chairman Nandi? Kinaklaro lang natin. Yes. Pwede, pwede yun. Alam mo, ang importante dito sa usapin, interesado ka bang sumama? Gusto mo bang sumama? May solusyon para ikaw ay sumama. Yun yung message natin, Calando. Chairman, para lang doon sa mga kababayan natin na para maging klaro sa kanila na ang consolidation is not synonymous with phase out ng mga ibang. Kasi ito yung minsan kumakalat na maling balita na phase out. Hindi naman ito ang ibig sabihin niyan dahil may consolidation na mangyayari by December 31. Lahat nung hindi papasok diyan automatic phase out. Walang ganon. Ganito yun, no? Ang number one, to simplify the process, mag-consolidate ka. Okay. Nang-consolidate ka, dala-dala mo pa yung ating luma na traditional na jeepney. Okay. Next year and maybe a year or two from then, gamitin mo pa. As long as roadworthy, di ba? As long as okay siya, yung traditional na gamit-gamit mo ngayon. Pero nag-consolidate ka, hahayaan ka namin gumamit yan. Okay. Kasi so next maganda week, yun, no? pagbibili ng modernization, hindi naman mangyayari yan in a few months or maybe in a year. Dahil imagine mo, 100,000 at 40,000 modern jeepney ang kailangan. So it will not happen that fast, that soon. So yung term na phase out, yung mawawala yung ating mga traditional na hindi kasama doon sa standard or yung PNS ng DTI, makikita mo pa yan. Kung gaano katagal, hindi natin masasabi, but this is what I will assure you. Kung nag-consolidate ka, nasa next phase na tayo, at may problema tayo sa pag-acquire ng modern jeepney, maybe yung equities, kailangan pa natin taasan, or maybe yung supply is still that much para ma-satisfy yung requirements, definitely malaki ang tenga ng DOTR para magkaroon ng accommodation or certain extension.
Pero kung makikita mo sa usapin natin, Atty. Alex, may isang kondisyon. Yeah, thank you, Ikaw ay dapat Chairman. No? nag-consultate. Ano lang to, at least for the consumption of the public, maganda po na naipapaliwanag natin, Apa. Chairman, na una, hindi po ito nangangahulugan ng phase out dahil tulad nung inyong nabanggit, kahit yung traditional jeep na yan, ang hinihingi lang naman sa pagkakataon na to, yung magkaroon ng consolidation para at least makausog yung programa, no? Ganon lang naman yung Yes. hinihingi. Yes. Siguro, Yes po Chairman, yun. ang Yes po yun. tanong ko na lang din po dyan, anong magiging kaihinatnan, halimbawa kung ako ay hindi nag-consolidate for whatever reason, will they be considered, will their franchise considered as expired or colorum, or ano po bang posibleng mangyari Ganito. dyan? Yes. Thank you, Alex, attorney na. Siguro, I will answer as OTC kasi alam mo naman, toka talaga yun ng LTFRB. Okay. Ngayon, I think we are talking here of yung mga hindi nagpa-consolidate. Tama? Tama po. Umabot na ng January 1, hindi siya nag-consolidate. Officially, ang parangkisa niya ay wala na. Okay. Pero ang masasabi ko is there will be a decision to be done by LTFRB dahil LTFRB, DOTR is also concerned. Meron bang enough na sasakyan sa ruta na yan? Kunyari, may porsyento tayong titignan, nag-consolidate, hindi nag-consolidate, kakayanin ba? Kung kakayanin, definitely there will be a decision. Pwede ang decision, hindi ka na pwede lumayag. What if kulang? So, yung bagay na yon, if you notice, Atty. Alex, walang klarong decision on how to handle those na hindi nag-consolidate. Yun ang fear at huwag natin ilagay ang sarili nyo. Kasi kung ikaw ay nag-consolidate, then dumating na ng January 1, may mga isang concern ka, dalawa, marami ka concern. Huwag mo problemahin, kasama ka na sa programa. So, hindi mo naisipin yung mga bagay-bagay na. Pero kung hindi ka nag-consolidate, yung kalagayan mo, ay hindi ko na masasabi. Depende na yan sa mga magiging desisyon. So, huwag kayong pumunta sa ganung sitwasyon. Meron pa po kayong panahon. Sumama po kayo. Tumuloy na po kayo sa OTC at LTFRB para sumama na tayo dito sa ating programa. Isa pa, Chairman, dahil napag-usapan din natin doon yung tungkol doon naman sa mga existing na mga traditional jeep na pwedeng i-rehab kung kailangan i-rehab para makapag-comply. Una, Euro 4 compliance at saka PNS compliance. Tuloy pa rin yun, Chairman. Ay, ganito yan. Alam mo to si Calando at saka yung iba natin mga kaibigan, talagang paulit-ulit yung rehab. Meron pa akong narinig na re-engineering. And I will have to tell you the reaction of our secretary. He is open, he is listening. In fact, no, isang meeting namin, diniscuss yan. Nilabas niya yung sinabi niyo, Calando, at nagkaroon kami ng diskusyon na. Opo. Ang punto dito is this. Now that consolidation has been done, kunyari, nasa January na tayo, and then ang nasa table namin is that, yung sinasabi ni Calando na pwede ba mag-rehab, hindi naman kailangan ganito as long as pasok sa PNS, definitely we will look at that. Definitely, titingnan natin yon. Kasi if it merits, why not? But if it does not merit, meron pa namang ibang solusyon. We could still look for option A, option B, option C. So ang gusto kong iparating, Calando, sa inyo ako ni Alex is this. Minimum requirement mag-consolidate, but the rest, we can talk and discuss about it. And we will be fair in making those decisions. Well, anyway, Chairman, maraming salamat nga po doon sa pagbibigay ng paliwanag sa ating mga kababayan at kami naman po, tulad ng inyong nabanggit, si Calando, ang pakilala ko nga po rito, isa na po itong alamat pagdating sa usapin ng pagdating dito sa mga PUB modernization at probably, Chairman, tututukan din po namin ito at wag po kayong magsawang at least pag may mga pagkakataon po na pwede kaming tumawag sa inyo. Kami po itatawag sa inyo, Chairman, at panghuling ano nyo na lang po, final statement, Chairman.
Unang-una, salamat kay Calando at nag-connect ako sa iyo, Attorney Alex, at sa programa niyo. Thank you very much. Well, thank you very much Invitation po. mo, anytime natatawag kami para mag-explain, that is our priority. That's why umiikot nga kami. Ako personally sa buong Pilipinas, itong mga show na to, we very much appreciate this kind of shows because at the end of the day, what we need to do is give the proper information sa ating mga drivers and operators. They deserve to know the truth because buhay nila nakasalalay dito. Hindi pwedeng lokohin ang kanilang loobin sa isang bagay na napakaseryoso, and the government is here for them and with them. Okay, maraming salamat po, Chairman, sa binigay niyong oras sa ating bansang Pilipinas. Hindi po dito kay Attorney Alex Sabaton at kay Lando Marquez, kundi yung ibinigay niyong mensahe sa ating mga kababayan. Sana ho ay magkakasama po tayo sa lahat ng katotohanan at ikagaganda ng ating bansa na sumunod at sumuporta sa ating Secretary Bautista, lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at kami po ay tutugon sa ikabubuti ng ating transportasyon. Maraming salamat po, Chairman Ortega. Tama ka, Ka-Obet. Calando. Naku, naisip ko si Ka-Obet. Attorney Alex, tama po kayo. Nandito kami para sa inyo at sa mga transportation sector. Thank you. Sige po, muli maraming salamat, Chairman, at magko-commercial lang po tayo bahagya. Thank you. Thank you, thank you. Kasabay sa inyong almusal, mga balitang tinutukan at binatayan ng Vantage Point Media. Ihahain ng batikang broadcaster na si Hero Robrigado. Kape at Balita Unlimited. Nagpapagang impormasyon na papanahong talakayan sa mundo ng politika at serbisyo sibil, nasyonal, lokal, panlalawigan at iba pa. Si Hero Robrigado sasabay sa inyong almusal, makikiumpok sa inyong talakayan sa Kape at Balita Unlimited. Dito lamang sa Vantage Point Media. Calando, bago tayo magpatuloy, of course, batiin muna natin yung lahat ng mga sumusubaybay sa atin. At ito yung hindi, sabi nga nila, hindi bumibitaw. No? At lalo na... Importante sila yan. Importante yan. Importante po ito dahil wala tayo rito kung wala itong mga to. Di ba? So, at saka sila yung masugid nating tiga-pakinig ng ating programa. Of course, ito, batiin po natin si Ahmed Johan Sabdani.
Sa ano to, Kalando, sa Zamboanga City. Zamboanga City. So, kita mo yan, may nanonood sa'yo sa Zamboanga City. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ahmed, no? Kasama rin pong nanonood sa kasalukuyan yung ito, SK chairman ito ng Barangay 591 sa Maynila, si Natasha Ros Cabrera. Ay, magandang hapon. At Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas at barangay ito ng sa Maynila, bagong halal, ika nga. Nanonood din po si Wilfredo Pamor Gotoman, no? At magandang hapon po si Ador Sarmiento. Itong si Ador Sarmiento, Kalando, mula pa nung Kape at Balita, 6:30 ng umaga, nakatutok na to. So ngayon, alas 3 na. Ewan ko kung naparami na rin yata to ng pandesal, no? Of course, si Reynante Manyosa ng Ormoc ito, Kalando. So, Ormoc City. Napapanood ka na rin sa Ormoc, no? Samar. Si Jem Gamas, ito yung painter natin na naging guest na rin natin dito yan, Kalando. Of course, si PD Mac Grigor is likewise watching. Magandang hapon po sa lahat nung sumusubaybay sa atin. Yung mga iba rito, mga kasama na rin natin. Of course, si Dennis San Miguel. Ito, classmate ko to sa high school. Nakatutok din to mula pa nung umaga, yung Good Morning, yung Bayaning Super Squad, no? 8 o'clock po yun. Tinambayan talaga tayo rito, Kalando. At maraming salamat po sa panonood. Kanina, Kalando, binigyan tayo ng perspective ni Chairman Ortega. Na ngayon klaro po na wala na pong extension yung deadline, no? So malinaw yan, kumbaga yan yung sinasabi po natin na malinaw pa sa sikat ng araw. So wag na po tayong umasa na by December 31, 2023 may extend pa yan. Ibig sabihin yan, Kalando, papasok na tayo doon sa phase 2 at yun nga yung phase 2 ng PUB modernization at yun nga yung tinatanong ko sa kanya na anong mangyayari doon sa mga posibleng hindi pumasok dito sa consolidation? Ano yung epekto pagdating doon sa kanilang mga prangkisa? No? So, ibig sabihin yan kanina, technically, pag hindi ka nag-consolidate, Kalando, good as expired na yung prangkisa mo. At pag sinabi mong expired ang prangkisa mo, Kalando, of course, binanggit ni Chairman Ortega na yan, nasa 40 yan ng LTFRB. Pero kaya tinanong natin yan dahil pag ang nangyari dyan, paso ang prangkisa mo, ang labas mo dyan, Kalando, kolorum, ang pag nagpatuloy ka pa bang mamasada. So pag kolorum yan, alam mo naman that under dun sa Joint Administrative Order, yung lagi, ikaw, tuwan-tuwa ka dito sa JAW nasa LTO pa ako dyan, talagang nilalaban mo na itong Joint Administrative 2014 dahil ito yung increase of fines and penalties, no? Na lumalabas diyan, Kalando, pag kolorum ang isang ban, magkano ang penalty diyan? 200,000. Kapag bus, mga jeep 50,000. O pag jeep 50,000, pag bus, taxi 50,000. Pag bus yan 1 million. 1 million. Anin pa, kung maalala mo yan, nagkaroon ng strong directive ang pamunuan ng DOTR through the Land Transportation Office kay ASEC Vigor Mendoza para paigtingin yung kampanya against dun sa kolorum operation. At in fact, ang mga lumalabas nga dun sa news, talagang ang dami po nilang na-impound na mga kolorum. Ito yung mga kolorum na taxi, kolorum na van, na jeep or bus yan, no? Dahil kung maalala mo rin, Kalando, merong statement na nilabas ang LTO na umabot ng nasa 24.7 million ang unregistered or delinquent motor vehicle na hindi rehistrado sa ating bansa. Ngayon. So, sa ngayon, at yan yung gusto kong makuha yung perspective mo dyan. Kung una, yung bang 24.7 million na yan, paano umabot sa ganong kalaking numero? That's one. Pangalawa, Kalando, binabanggit dyan na itong 24.7 million,
hypothetically, kung mairerehistro mo yan, will generate about 37 billion Billion pesos. revenues to the government. So ikaw, bilang nasa sektor ng transportation, bakit tayo umabot sa ganitong napakalaking bilang ng unregistered? In fact, sabi nga nila diyan, Kalando, mas marami pa yung hindi rehistrado kaysa rehistrado. Alam mo, attorney, hindi ka bago dito sa registration system. Dahil unang-una, enforcement from the national government and from the LTO in Highway Patrol Group, PNP, and the local government implementation ay pwede pong manghuli doon sa unregistered. So, paano mo mahuhuli na dati-dati ay nakikita mo yung decal sticker na renewable na 2001, 2002, 2003 nakalagay sa salamin. So ngayon po, ginawa nila nung previous before the pandemic, hindi na nag-issue ng registration sticker. Nagre-rehistro pero walang sticker na makita mo ngayon na nakakabit yan, na nakarehistro ng 2022, nakarehistro ng 2023, ending plate na tayo ng 23. So wala ka pa rin nakikita. Kaya po bumagsak yung registration natin dahil walang consistent, wala hong diretsyo na batas na ang nakalagay doon sa batas ng registration ng Land Transportation Office na inisyu na batas na yan, Republic Act 4136, kabisado mo naman yan, attorney, na hindi naman po pwede na sabi mo nakarehistro ka na walang sticker. Dapat may sticker dahil kasama pa rin doon sa binabayaran mo sa registration yung sticker. Bakit hindi nag-issue ng sticker ang Land Transportation Office that time? Well, sige. Ang tanong ko dyan talaga, magkano ba yan? Hindi. At least maganda yan, Kalando, dahil tulad ng nabanggit mo, galing naman tayo sa ahensya, no? Nag-umpisa yung hindi na tayo gumagamit ng sticker nung pumasok yung administration ng dating Pangulong Duterte, no? Dahil ang isang rational or isang proposition doon, una, yung mga sasakyan, pag lalo na doon sa initial registration, meron tayong tinatawag na RFID sticker, no? Na ibig sabihin yan, ideally, kung nagtuloy-tuloy lang sana yan, may mga certain areas kasi, Kalando, na lalagyan ng monitoring na pag dumaan doon, makikita mo yan kung makakapture diyan kung registered o hindi yung sasakyan. Pangalawa, at that time, dapat lahat ng mga enforcers natin equipped with the gadget, no? Na kumbaga, pag in-scan nila yan, makikita mo yan, which is a complete departure doon sa mga naunang panahon na kada taon nagdidikit tayo ng sticker, no? As a way to determine kung ito ba'y rehistrado, currently registered or not. Tama yung binabanggit mo, Kalando, na ako, naniniwala ako dun sa ganong proposition na baka isang contributory factors yun dahil nga naman hindi mo ngayon ma-identify kung currently registered ang isang sasakyan dahil wala ka namang visible na pagbabatayan. That's one. Siguro ang tingnan natin dyan is that anong gagawin ng halimbawa, ang gagawin ng LTO dyan, babalik ba tayo dun sa may kailangang sticker or sa palagay mo ba, Kalando, kayang habulin yung 24/7 million na yan na marehistro through law enforcement? Alam mo, attorney, ako lang, simple lang naman ang ating kailangan. Kasi unang-una, doon sa RFID, hindi naman yung lahat ng enforcement natin ay mayroon silang aparato na gamit, di ba? Para pag tinapatan mo yung plakang yan, makikita mo kaagad, magdidetect kaagad doon sa RFID mo kung nakarehistro o hindi. Meron bang ibinigay na panghuhuli ng mga enforcement? Wala naman. So yung mga local national enforcement na pwedeng manghuli, hindi na po nasisita. Sa alam mo naman yung ugali ng ating pagka-Pilipino po, mga kababayan. Only in the Philippines. Diba? Na only in the Philippines na nakakabiyahe na nakapagnegosyo na hindi naman nagre-rehistro kung sasakyan yan. Diba ho? Tama yan. Kaya dito ho sa akin, attorney, director,
kailangan natin siguro para makarecover ang ating registration collection ng LTO, wala naman mawala po eh. Naibalik natin yung decal sticker natin. Okay, so ang proposition mo, ibalik natin yung stickering, ang tawag natin diyan. Dahil over the years, yun yung nagiging batayan para at least at a first glance, makikita mo na kaagad yan kung currently registered o hindi yung isang sasakyan, no? Well, tingnan natin kung paano ito i-address dahil maraming estratehiya na ginagawa ang LTO sa pamunuan ni ASEC Bigor Mendoza at isa dyan na narinig ko at nabasa ko rin kalando, yung tinatawag nilang caravan, registration caravan para dun sa mga communities. So tingnan natin kung gaano ka-epektibo yung ganitong solusyon, pero tama yung nabanggit mo na sabi mo nga sa Pilipinas lang na nakakagalaw yung sasakyan na hindi naman currently registered, no? Dahil kung titingnan mo yan kalando, even dun sa Republic Act 4136, sabi talaga dyan that only those currently registered motor vehicles shall be operated on the road. Yan. So ibig sabihin yan, kaya po pag ikaw na-plug down at hindi updated yung registration, ang lalabas niyan unregistered. Pag unregistered yan, magkano penalty diyan? Mga 10,000 if I recall it right. At hindi lang yan, kung tutuusin yan, merong impounding, ano yan we consider that as an impoundable offense. Tama. So, basically, yan yung palagay ko magiging hamon sa kasalukuyang administration, except that while it is true, Kalando, na naglabas ng strong statement para doon sa no registration travel, pero itong December yata merong kumambyo na sinasabi, Kalando, na in the spirit of Christmas, they will ease kumbaga medyo luluwagan para lang dito sa buwan ng Disyembre dahil yung paniniwala natin na kapag ang Disyembre sagrado, pagbibigayan, no? Pero ikaw, yung mga ganon, sakop ba ng pagbibigayan yung ganon o will that follow yung ganong discussion na dahil Pasko ngayon, sige na lang, magbigayan na lang tayo? Alam mo, ibang usapan yun na, Direktor. So, kung sa akin lang ang masusunod, dahil paano naman kaming sumusunod na nagbabayad ng rehistro? Di ba? Kung ibibigay nyo ngayon yan, tapos bibigyan pa daw ng, ano bang tawag dito, yung hindi na nila mabayaran yung mga ilang taon na hindi na kumbaga magkakaroon, may i-waive na certain penalties, no? May tawag yan Parang amnesty. So kung ganun ang gagawin natin, mga kababayan, ako po personally, dahil tayo po ay meron naman tayong isang sasakyan na inirehistro, hindi tayo pumapalya kahit nagpandemya dahil ginagamit natin yung sasakyan. Kaso yung ating mga kababayan, ang tawag ko dito, wag naman sana kayong magagalit, wag natin ikatuwiran lahat yung walang pangrehistro. Di wag ka maggamit ng sasakyan, di ba? Yung mga tuso, ito yung tuso ng mga kababayan natin. So magkaiba yung ganid at saka sa tuso. Ay, iba ano pinagkaiba? Pero posible rin na ganid ka na, tuso ka pa. Kung ganid ka na, kasama ka na sa tuso. Okay. So ibig sabihin nun, mas mabigat yung tuso. Kasi si tuso, sinasaklaw niya yung pagiging ganid, no? Yan ang gusto ko sa'yo dahil ikaw, pag ine-explain mo yung mga bagay na yan, kung maalala mo, sinasabi mo nga dyan sa PUB modernization, para kang palaka or bayawak na gumagapang ka mo, papasok doon sa loob Alam mo, Direktor, dahil hindi ko naman sa pagbubuhat ng sarili kong upuan, dahil tayo po yung nagsimula sa PUJ modernization sa Makati, na jeep na air condition ay tayo yung nagpasimula. Nandito ang witness ko na dating taga 4. Ay alam niya ako yung nagsimula ng PUJ modernization. Kaya lang maganda yung itinuloy nila na modernization.
Kaso ang nangyari ho, hindi na PUJ modernization, minibus modernization ang nangyari dahil yung lahat na tinanggal na 14,000 na jeepney sa buong Pilipinas, ang ipinalit ay minibus. Kaya yung pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, sorry po attorney, naipasok ko ito, na talagang ang nagpabinyag ng pangalan na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay yung Pangulong Ferdinand Idralin Marcos na kinilala, inirehistro, binigyan ng batas na ang ating pambansang isda ay bangos. Ang pambansang panlupang sasakyan ay jeep. Ituso nga Hindi iginalang yung jeep, kundi basta tinanggal yung jeep, ipinalit ay minibus. Yun na daw yung modernized jeep. Well, ako Kalando, meron akong reservation dyan sa, I couldn't agree more dyan sa proposition mo. Na magugulat ka na yung mga minibus na yan nakasulat modern jeepney. Para naman tayong, di ba? I mean, pinagsasampal ako. Siguro parang, ano ba yan? Deliberate na, paano mo namang tatawaging jeepney ang isang minibus, no? At will it not be a sort of distortion kahit doon sa pag-iisip ng mga bata na, alam mo, tayo noon, mga bata pa tayo, paggising mo ng umaga, pupunta ka sa alinmang lugar, palengke, or jeep, sa mall, jeep ka agad ang bumubungkad sa sa sasakyan mo. Tapos so ibig sabihin yan, over the years, alam mo na ang jeep, ito ang itsura ng jeep, no? Kahit nakapikit ka pa, alam mo kung anong itsura ng jeep. Tunog na lang nung sasakyan. Tunog na lang, alam mo na yung kung gaano yung distinct yung kanyang identity. Tapos in 2023, bigla kang nakasakay sa jeep, tapos makakatapat mo yung minibus na sasabihin niya modernized jeepney, no? So parang are we not extending or are we not stretching too much yung definition as to how we describe the jeepney? So ako, tama yun, nabanggit mo nga kanina na only in the Philippines, no? At well, hindi lang yan, sabi nga nila parang hindi lang only in the Philippines, may kasunod dyan, Kalando, ito yung tinatawag nilang it's more fun in the Philippines, no? So, baka yun yung ganid. Ganid is only in the Philippines. It's more fun in the Philippines, yan na yung tuso na binabanggit mo kanina dahil saklaw niya. So, basically, yan yung realidad na hinaharap natin ngayon, Kalando, no? So, doon sa aspeto nung modern jeepney na yan, kasi may nabasa ako, Kalando, sa, of course, tayo naman every now and then dahil nagpo-programa tayo, madalas talaga nag-browse tayo ng Facebook para makita mo kung ano yung mga trending, ano yung mga bagong lumalabas na mga usapin, particular dito sa usapin pambayan. At di ba ang isang issue sa PUB modernization program keso napakataas daw ng presyo ng mga unit, 2 million or 2.4 million. At may lumabas, Kalando, na Francisco yata na sabi niya less than 1 million yung kanyang 985,000. Less than 1 million yung kanyang jeepney. Electric pa yan, ha? So kung ganun, paano mo tinitingnan dyan? Ikaw, kabisado mo yan. Inventor ka ng jeepney. Alam mo, Director, unang-una, ginagalang naman natin dahil kilala naman natin yung nagpahayag ng ganung presyo. Pero ang akin lang pakiusap, sana ho mga kababayan, hindi ko kasi kayang tanggapin bilang ako ay nakakaintindi yung tinatawag na structural design, pricing ng makina, chassis, hanggang lahat na tumakbo ng sakyan. Kabisado po natin yan. Kaya yung presyo ho na ikinakalat ngayon na 985,000 na 23-seater na electric jeep na hindi ko alam ito kung ito ay air condition o ordinary, napakaganda sana yung presyo dahil unang-una mahirap ang mga operator ng jeep na gusto mag-comply. Kaso ho, hindi ako satisfied dahil nga
sobra naman hindi makaturungan yung binanggit na presyo. Kaya ito po, bilang tayo po ay designer ng air condition na jeep na ginawa natin nung magkakilala tayo na una, dahil 1996 pa po mga kababayan, Sir Alex, ay dinisign ko na yung air condition na jeep. So ngayon, yun lang, hindi ko ginawa na jumbo jeepney na nakakalakad ang tao sa loob ng jeep. Una ho, yung pong upuan, ganun pa rin. Pero ang pintuan lang, yung binago ko noon. Ngayon, naggawa ako at ipinadala kasi ako doon sa ibang bansa noon ng International Convention on Mass Transport System na ginanap noon sa LA. So, isa ho tayo sa nakapunta doon. Na yung design ng International Engineering Safety Standard, ininsulto kami noon. Dahil nga daw, yung jeep natin, ay ang tatalino, ang gagaling, yun ang speech noong yung spokesperson doon. Na bakit daw ang mga inhinyero ng Pilipinas ay hindi makita yung tamang disenyo ng public transport na pag sinabi mo ang pintuan sa public transport ay nasa tagiliran, yun yung approved sa International Engineering Safety Standard. Na bakit daw yung dekada na jeep natin sa Pilipinas, ang pintuan ay nandoon sa puwit. Ang tawag nila doon noon, sinigaw nung isang profesor na hindi ko kakilala, na dito rin pala nagtapos sa UP sa Maynila. Ang tawag niya sa pintuan natin sa likod ay suicide door. Suicide. Oo. Okay. Yung safe side door, hindi daw mapag-aralan, yun nasa tagiliran. At ang tao dapat nakakalakad sa loob kung talagang mass transport system. Maliban lang sa taxi, sabi. Marami siyang mga sinabi. Kaya ako pero sa Pilipinas lang ba talaga, Kalando, na yung daanan ng pasahero nasa likuran at hindi sa tagiliran? Tayo, sa nakita ko na bansa na yung tinatawag na mass transport system, tayo lang ang mayroong ganyan. Na nasa likod talaga, nasa likod talaga yung puwitan ang sakayan. Kahit saan ka pumunta. Okay. Galing na tayo sa Indonesia, sa Thailand, sa Africa. So yung kanilang masakyan, kahit doon, nasasakyan nila, ay nasa tagiliran talaga. Yung palagay mo na yung gravel in sand, linagyan lang ng bubong na tolda, yung akyatan ng pasahero nila doon sa tagiliran pa rin. Pero alam mo, may nakita kong one time, Kalando, na jeepney. Yung kanyang yung built ng jeepney, tinaasan, kayang tumayo ng isang tao. Na 6-footer. Na 6-footer at nilagyan din ng pinto sa tagiliran. Opo. At air condition din ito. Opo. Pero ito parang part ito nung mga initial offering na baka pwedeng magamit, pero nung nakita ko yan hindi naman siya namamasada, so very likely baka isa ito dun sa mga balak gawin na para compliant tayo dun sa requirement, dun sa specs, no? But anyway, bago mo sagutin yan, Kalando, batiin muna natin yung mga patuloy na nanonood sa ating programa, si Reben Disembriano, si DX Hari ng Zamboanga City, si Ann Cabrera ng Santa Mesa to, Kalando, si Raquel Pineda at si Gary Jong is also watching, no? Ricardo Ribaño, si Kaboy is nanonood. Boy, magandang hapon at baka naman sa susunod na programa pwede nating iupo si Kaboy Ribaño. Mabuhay po kayo, Boy. At Kalando, yung kanina bago tayo nagbasa nung pagbati sa ating mga listener and yung mga nanonood, yun nga yung ating tanong sa'yo na hindi ba natin kayang magkaroon ng disenyo or locally manufactured na compliant dun sa specs ng PUB Modernization Program? Actually, Sir Alex, dahil ipinakita ko na ito kay Secretary Bautista, yung ating mga PUJ na ginawa sa Makati, yung dating brand new na ngayon ay talagang 20 years ago na.
Kaya ito po ay yun yung napag-usapan nung huli kay Chairman Andy Ortega kanina, na yung rehabilitation yung mga PUG natin para hindi sila ma-pace out sa kalsada, pwede nilang sundin yung disenyo ng standard na PNS na ang pintuan ilipat sa tagiliran at itaas yung bubong para makapaglakad ang tao doon sa loob. At the same time, kung po pwede yung makina, talaga naman kailangan na maging Euro 4 compliant yung makina niya. Oo. Yun, Kaya, Kalando, yung sa yung dito sa, of course, ikaw, Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, yan yung LTAP. LTAP. Opo. Merong kayong grupo, ito yung Magnificent 7. 7. Kasama pa rin ba yung Plus One? Mighty, kasama ko rin si Mighty One. Mighty One. Oo. Si Alpha Alam mo, Martinez. naiintriga ako dyan laging Plus One in Mighty One kasi minsan nakala ko Mighty Band eh. No? Mighty But, Mighty One. So, buo pa rin yung grupo. Ang kumalas lang ngayon, Sir Alex, ay si Kamodi Okay. Modi Floranda ng Piston, so kumalas na siya. At ang ipinalit namin dito, dalawa. Si Kamodi, ano yung nire-represent niya na Yung grupo? sa Piston. Piston. Pero di ba si Kamodi rin yung nagkain kasama si Franz Castro yata ng resolution na ipasa sa Kongreso para doon sa pagbabasura ng PUB Modernization Program? Parang ewan ko, nag-file ba ng kaso ito or nag-file lang ng resolution? At one point in time, may nakita akong ganong post daw si Congresswoman Franz Castro na kapanayam na natin, pero doon naman sa ibang usapin, yung usapin ng ICC, yung sa resolution. But natanong ko lang dahil yun nga, kung nitong mga nagdaang linggo, si Modi, iba yung posisyon sa posisyon ng Magnificent 7 at Plus One. Ang posisyon kasi ni Pangulong Modi naman ay unang-una ay yung gawang Pilipino, huwag alisin na basta-basta lang alisin. Okay. Yun ang niya. At ang kanyang rekomendasyon, dapat ay unahin yung nairehistro na bilihin na i-promote ng gobyerno yung sarili nating industry. Yun ho yung sinasabi niya sa akin, na yung PUG modernization, huwag sanang baliwalain yung mukha ng jeep. Dahil dyan na tayo nakilala sa buong mundo, yun ang sabi niya. At yung gawaan ng mga sasakyan, dapat dito sa Pilipinas. Hindi po sa ibang bansa. Dahil ang yumayaman, sabi niya, sa gawaan, ay sa ibang bansa dahil hindi tayo yung gumagawa na. Sabi niya. Kaya marami yung katuwiran si Kamodi. Kaya ako, Director Alex, ay talagang sangayon naman ako doon sa sinasabi ni Kamodi. Kaya lang talagang dito ho, unahin natin yung mga iba-ibang problema, lalong-lalo na itong consolidation, yung registration na napakalaking problema, yung pong implementasyon ng road users tax na hindi naman pinakikinabangan ng taong bayan na nagbabayad ng buwis ng registration sa road users tax. So lalo ngayon dahil ang laki ng nabawas sa registration. Sa isang taon, biro mo, ilang bilyon yun. Tama yun. Kung 24 million yung hindi nagrehistro, so napakalaki. Napakalaki dahil 37 billion supposedly na pwede nating kumbaga maging revenue ng ating government. Pero bago yan, Kalando, kaya nga itong maganda sa usapang kalsada dahil lahat yung mga kasama natin sa sektor ng transportation, may mga reaction na binibigay, no? Itong si Caboy Ribaño, ang sabi nga niya rito, Kalando, napakaganda ng ginawang design ni Kalando. Jeepney talaga, PNS compliance, no? At ito naman si Dennis San Miguel, ang batas ay batas. Paano po kung madisgrasya sa kalsada? Mukhang ito, si Dennis mukhang masama at gising nito dahil yung registration sa kanya ito yung sa no registration no travel, sabi niya ang batas ay batas, no? Tama. Palibasa ito ay dating pulis kaya yung sa kanya talagang dapat walang let off nung ating kampanya dahil nabanggit nga na itong panahon ng December medyo
luluwagan ng LTO yung panguhuli dito sa mga unregistered at mga delinquent. Pero ang sabi naman ni Asek Bigor Mendoza, pagsapit daw ng January, yan, puspusan na naman yung panguhuli sa mga unregistered. Alam mo, kung sa akin ho, kung baga sa rapist, wag mong hindi parusahan dahil holiday. Di ba? Pero yung binabanggit mo kanina na yun nga, paano naman kaming sumusunod sa batas, Tayo, no? na sumusunod. Tayo. Halimbawa, kala, no, walang pinag-iba yung ganyang rason doon sa yung may mga prangkisa na sabi lang, paano naman kami may prangkisa? Parang ang dating, binibaby pa yung walang prangkisa, no? So, well, tama naman yun. May katuwiran ka naman na dapat dahil ba holiday, maliban na lang siguro kung mahuhuli mo sa daan si Santa Claus, siguro dapat mong pagbigyan dahil pag yan in-impound mo, hindi makakarating yung regalo sa mga bahay-bahay. Alam mo, Sir Alex, unang-una nagpapasalamat ako kay paring Pangulong Boy Ribaño na dati itong Pangulo ng PIGUDAP. So maraming salamat, Boy, at sana subaybayan mo ito programa natin, sumali ka dito dahil tuwing Sabado na ito na kailangan pag-usapan natin itong transportasyon dahil ito po ay isa ho sa haligi ng ekonomiya ng ating bansa ay transportasyon. Isa po sa pinakamalaking nag-aambag ng buwis araw-araw ay transportasyon. Dahil kung kukumputin mo po yung consumption at buwis ng public transport and private transport nationwide, baka magkakamali ako, halos siguro 1/4 of the total income ng ating gobyerno ay galing sa transportasyon. Alam mo, Kalando, hindi natin namalayan yung oras. 4:26 na. Hanggang 4:30 lang tayo dahil may kasunod tayong programa. Pero pakiramdam ko, yung datingan ng mga huling statement mo, parang nag-i-intro pa lang tayo eh. So, mukhang ito maganda pag sa usaping transportasyon, Kalando, na ang dami mong pwedeng pag-usapan, ang dami mong pwedeng maging contents at yun nga, si Boy Ribaño, maigit nakasubaybay sa atin yan dahil itong Vantage Point Media natin, isa itong platform kung saan magkakaroon tayo ng yung bang tinatawag nilang malayang talakayan. Kaya nga saktong-sakto yung usapang kalsada, no? Dahil anything ang nakalagay diyan, Kalando, sa pamagat ng ating programa, usapang kalsada at iba pa. So ibig sabihin niyan na pwedeng yung iba pwede rin pag-usapan dahil kasama naman doon. Pagdating doon sa at iba pa, depende na yan kung ano yung mga pwede natin maipasok. But napaka mahalaga po yung usapin ng consolidation. Malaking bagay na yung ating mga kababayan mayroong platform na napupuntahan nila sa panahon ngayon para magkaroon ng ganitong klaseng diskusyon. Again, Kalando, yung ating final and parting statements. Hindi naman ito parting statements. Maraming salamat, Attorney Alex, Director Abaton. Itong programa na itinayo mo at ako'y nagpapasalamat sa lahat ho na nakikinig at sana po yung inyong mga opinion, mga comment na mga pwedeng makadagdag sa ating pagdidevelop sa usapin ng usapang kalsada dito sa programang ito, sana ho magpadala po kayo dito sa Vantage Point Media, Multimedia para sa ganun ho ay mapag-usapan, mapag-aralan natin para naman ilagay nyo yung pangalan nyo kung ano man po yung mga suggestion po ninyo, opinion po ninyo, ipadala nyo po rito. At yan po ay babasahin natin kung ano yung mga opinion na makakatulong at pagdidevelop sa ating ikagaganda ng ating bansang Pilipinas. Kaya kami po sa hanay ng Liga ng Transportasyon, kasama ko dito ang aking vice na si paring
Paring Rene Del Rosario, kasama niya si Engineer, at lahat po ng opisyalis po ng Public Transport, Sir Alex. Maraming salamat at sana po mag-participate po tayo dito para sa ganun po mapakinggan at makita natin kung ano yung mga pinakamagandang programa para sa bayan. Well, sa hanay ko din Kalando, no, maraming salamat at una nung pinag-usapan natin na magkakaroon tayo ng ganitong programa. Kumbaga mabilis pa sa alas 4, no, at dahil nakita natin yung pangangailangan pero